service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Oras po sa buong Pilipinas, eksaktong 6 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Happy New Year! Unang linggo po ng buwan ng taon 2024 at unang linggo rin po ng buwan ng Enero. Unang buwan, unang linggo. At kamusta po ang bawat isa sa inyo? Makalipas po ang long holiday breaks, holiday season. At finally po, back to normal tayo ulit. At syempre, marami po tayong mga kaganapan ngayong taon na to. Syempre, umpisa pala ng taon, may mga sunod-sunod tayong mga kapistahan na kailangan nating bigyan ng pahalaga dahil may mga operasyon po kasama ang Philippine Red Cross dyan. At yan po ang pag-uusapan natin ngayong hapong ito. At syempre, bago tayo magsimula, nais nating pasalamatan ng bumubuo ng ating programa. Syempre, ang ating Director Bong Aportadera mula sa Presidential Broadcasting Service, ang ating Station Manager Sir Alan Alyanigue, ang ating mga kasama rin po si Sir Maki at si Sir Ray Sampang, at sa technical side Sir Oli Lopez at si Ma'am Joy Timidan. Okay? At syempre sa ating sa Philippine Red Cross, syempre ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, ang ating Vice Chairperson si Governor Corazon Alma de Leon, at ang ating Secretary General Dr. Gwen Pang, at ang syempre ang iba pang Board of Governors, ang ating mga Board of Directors sa mga chapters at chapter administrator, kasama ang mga 143 volunteers at Red Cross Youth. Yan, okay? Sa nga pala, tayo ay live sa Radyo Pilipinas 1738 kHz sa AM band po. At meron din tayo sa Radyo Pilipinas Facebook, Kalinga Hatid ng Red Cross Facebook, at saka dito po sa TV Plus Channel 3 na makikita po yan sa Aporta Box Channel 3 at Channel 45 to 49. Yan Yan po ay ang RP1 na available na rin sa Free TV. Ito po ay joint cooperation sa pagitan ng PTV at RP1, Radyo Pilipinas 1. Okay? At hindi na natin patatagalin pa, makakasama natin via Zoom ang syempre ang lagi natin pong kasama, anuman mang panahon, anuman po ang pagdiriwang, ang ating Vice Chairperson Governor Corazon Alma de Leon. Happy New Year po, Gob. Nakamute yata siya. Alam kong pag-uusapan natin ay pag-alalay ng PRC ngayong pista ng Itim na Nazareno o Traslasyon. Kaya batiin na natin ang ating guest, si Bart Ancilo, Training Unit Head, Safety Service Philippine Red Cross, National Headquarters, and of course, si Angelo M. Tan, Chapter Service Representative, OIC Safety Service Philippine Red Cross, Manila Chapter. Pero nakalagay dyan Manila Oscar Disaster Management Service. Baka wala si Angelo M. Tan. Baka ba iba ang nandito. Pero Jello, si Jello yan. Pagkakataong bumati sila. Go ahead, Edison. Okay, Sir Bart, magandang hapon at welcome sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross. Magandang hapon po, Sir Edison, of course, Governor Cora, sa ating mga tagapakinig at lalong higit sa ating mga taga-subaybay. Batiin na rin natin yung Chapter Service Representative OIC Safety Service Philippine Red Cross Manila Chapter. Opo. Nakalagay dyan Disaster Management Service. Wala ba si Angelo and Tan? Good afternoon po. Ayan na pa, si Sir Jello. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay po ng ating programa po. Magandang hapon po. Okay. Medyo nabawasan na ng ating time, no? Kasi 10 minutes after 3 na tayo. Opo, maraming balita bilisan na pumasok. natin ang pag-interview dahil
mahalaga yung inyong ibabalita ngayon, no? Unang-una, ano ba ang preparasyon ginagawa ng Philippine Red Cross sa nalalapit na kapistahan ng mahal na itim na Poong Nazareno? Siguro una natin si Bart Ancilo. Go ahead. Yes, Governor Cora. Actually, as of last quarter ng November pa lang nagsimula na ang preparation ng Philippine Red Cross in coordinating with the different government agencies, especially to the local government of City of Manila. And of course, internally sa atin, GovCora, we start training. Ititrain na natin yung mga magsaserve as first aider natin sa traslasyon. And of course, reviewing our capacity, isa sa pinaka-importante yung ating kakayahan. And of course, at this point in time, we are now preparing mentally, physically, mentally, and emotionally, syempre, pagdating sa mga magsaserve doon sa traslasyon. Tama-tama na andito din PRC Manila Chapter. Siguro, ang unang tanong natin ilang 140 volunteers ang i-deploy at ilang ambulansya ang i-deploy kasi kayo ang Manila Chapter. Go ahead. Lahat po nung natin Governor Cora, ang standby na po sa atin lahat ng ambulance na po ay 17 ambulance na po ang ide-deploy na po natin dyan. Kasama na po ang NHQ po natin dyan at ang mga National Capital Region po natin sa augmentation po nila. So meron din po tayo naka-standby na 20 ambulance po outside po ng NCR to. NCR po andyan po ang Region 3 at ang Region 4A po. Okay. Kasi matapos na matagal na pagkakansela ng translasyon ay muling magbabalik ngayong taon. Gaano karami ang ina-expect ng pupuntang tao? Katulad ba ng dati o ano yung sa inyong pagkakaalam? Go ahead. Actually, ngayon, GovCora, we treat it as a very challenging or pagdiriwang ngayon ng traslasyon. As you mentioned nga po na na 3 taon na nawala ang traslasyon and ngayon lang siya magre-resume, we are expecting na madami ang darating ngayon at maghihilak sa traslasyon. Actually, sa datos na nila or sa forecast na nilabas ng PNP natin, nasa 12 million ang inaasahan na dadagsang deboto. So yun po yung isa sa mga pinaghahandaan natin kung paano natin ma-serve yung ganitong karaming tao. Lalo na nga medyo nasabik yata yung nasabik yung mga debote natin sa pagbabalik ng traslasyon ngayon. Dahil ganun karami, ilang first aid station ang ilalagay at saan ito matatagpuan? Kayong dalawa ni Bart at saka ng taga Manila Chapter ang sumagot dito. Sa first aid station po, GovCora, naghanda po ang PRC ng 10 first aid station na strategically located to per segment. Aside from that, GovCora, sa 10 first aid station, magtatayo din po ang PRC ng Emergency Field Hospital. Alam niyo naman po ang ating chairman, gusto niya ma-serve lahat. And aside from that, meron din po tayong inassign na 10 foot patrol group. Ito po yung mga maglalakad kasama ng mga deboto na susubaybay doon sa traslasyon para kung meron man magkaroon ng patient or victim during doon sa loob mismo ng prosesyon, makukuha natin to at madadala natin sa different first aid station na located sa kahaba ng Yung foot patrol, yan ba yung mga sumusuyod? Okay. So siguro sa Manila Chapter, maaari mo bang may salaysay ang ruta ng prosesyon o translasyon ngayong taon at anong oras sisimulan ang traslasyon? Manila Chapter? Ang pagkakabanggit po nila sa ating simbahan po, magsisimula po ito ng 3:00 ng madaling araw po ng January 9 po. So, magsisimula po ito sa grandstand. So, papunta po ito pagkalagpas na po ng grandstand, papuntang Katigbak, papuntang Padre Burgos po, dito po sa may Finance Road po natin. Ito po yung kahabaan, papuntang Ayala Bridge po, dun sa may tulay. Dahil ang ruta po nito ay yung 2020 po na
dating ruta po na ginagawa natin. So, paglagpas po dito sa may Ayala Bridge, magle-left po ito doon sa may Palangka po. Papuntang, then sa kabanang Palangka, yes po, magra-right na po ito sa Quezon Boulevard. Papasok na po ito. Ito na po yung mga maliliit na kalye po. Papuntang Arlegui, Fraternal Street, Vergara Street, so, sa Alba Street, Castilleos Street, hanggang sa Farnesio Street po. So, papuntang Arlegui po yan. Tapos, ito na po yung doon sa Nepomuceno po natin. Magle-left po yan sa Concepcion Aguila, right to Hidalgo, papuntang Hilpuyat po. Tapos Bilibid Viejo, tapos papunta po siya sa left de Guzman, right to Hidalgo, left to Quezon Boulevard po, right to Palangka Street. Ito na po yung sa under Quezon Bridge po, right to Villegas through Plaza Miranda na po. Ay doon sa Plaza Miranda, yan, padiretso na po siya ng ating simbahan po. Yeah. So yan po lahat ng ruta po natin. Oo. Kasi alam natin na kaya nandyan ang Red Cross ay may mga emergencies, no? Ano-ano mga kadalasang mga nagiging emergency sa translasyon sa inyong pagkakaalam at sa inyong karanasan? Pareho kayo. Well, batay po sa mga batay po sa mga nakaraan nating mga datos Gov.Cora, ang kalimitan naman na na-encounter ng mga deboto kapag ganitong translasyon ay number one, nagkakaroon sila ng sugat sa paa kasi di ba alam niyo naman mga nakatapak sila, no, kapag sumasali sa posisyon na andyan yung sugat tulad halimbawa na natutusok ng mga sticks kasi yung mga pinagkainan ng ibang deboto. Naandyan din po sa natuturing natin mga yung pagkahilo. Yan kasi ang isa sa mga natin depende po yan sa kung ano ang underlying cause nila, no, kasi may mga time kasi yung mga deboto hindi kumakain as part ng kanilang panata, so pagdating doon nahihilo. Yun ang mga iba na susupukit sila kasi sa loob ng ng posisyon na napakainit. So yun yung major cases natin as of sa mga datos natin yung mga loss of consciousness naman na Gov.Cora. Yun yung ilan sa mga na-encounter natin. Siyempre hindi naman masosolo ng Philippine Red Cross ang pagtulong sa mga kasali dito para maayos na pagdiriwang ng kapistahan ng Nazareno. Pero right now sa inyong mga pagpupulong, sino-sino mga ahensya ang katulong ng Philippine Red Cross? Both of you can answer. Sige. Ikaw muna, Bart, tapos Manila. Sige po. Sige po. Sige, Sir Jelly, ikaw na. Yes po. Andyan po, kakatuwang po natin ang city government po natin dito sa Maynila po. Andyan po, nakasuporta po sa atin ang MDRRMO po at ang Quiapo Church po. At marami pa pong volunteers group. Andyan po ang mga fire volunteers po natin. So marami pong ahensya like mga non-government organization po nakatuwang po natin dito sa ating gagawing Operation 2020 Nazarene 2024 po. Can you give yung mga NGOs na kasali ngayon dito para ma-anunsyo naman natin kung sino-sino yung kapartner natin? Alam mo ba yung mga kasamahan, yung mga samahan na kasali dito? Halos madami po ito, Governor Cora. Isahin ko na lang, andito po yung Ra Sulaiman, andyan po ang mga SIDAG, marami, yung mga ibang fire volunteer group din po natin na mga kasama po natin. Oo. Kasi kailangan din alam natin yung kailangan bigyan ng atensyon tulad ng medical at mga pumupuntang deboto, no? Meron na ba kayong ugnayan sa mga health facilities kung saan pwedeng madala yung mga taong makakaroon ng pangyayari na hindi ka nais-nais? Yes po, Gov.Cora. Sa katunayan po, kahit tayo mismo po is mag-set up ng emergency field hospital, as directed po ng ating chairman na magkaroon ng emergency field hospital na ilalagay ito sa harapan po ng ng City Hall ng Manila.
And aside from that, nakipag-coordinate na po through the LGU and the Department of Health sa mga nearest hospital dito sa Manila na about dito sa Tama ating yan. sa ating event o sa translasyon na gagawin na I think na nalimutan ko lang kung anong code nila ngayon, pero meron silang code in preparation for the translasyon na kapag may dinala na related to translasyon, they need to attend yung mga patient na dadalhin ng ating mga different volunteer group and of course ang Philippine Red Cross via our own ambulance. Actually, sa mga may dalang bata o magsasama ng bata, anong inyong payo para hindi mawala ang mga kasama kasi nakakatakot na magkawalaan yung mga bata sa kanilang magulang. Ano ba yung inyong panawagan dito? Actually, Gov Cora, kung ang isa sa, syempre, gusto nating ipanawagan kung wala namang gagawin ganun ka-significant yung mga bata, of course, wag na nating isama yung mga bata kasi medyo mahirap talaga, lalo na kapag ganitong 12 million na inaasahan na dadating ang magsama ng bata sa loob sa translasyon. But as we all know, kung yun talaga yung paniniwala at panata ng mga kung hangga't maaari, bantayang mabuti ang mga bata, lalo-lalo na kapag naandun na mismo sa translasyon. At lagyan nila ng name tag or kaya ng ID ang mga bata with their contact numbers at kung sino man kung sino man dapat makausap kapag ganito mga event. Para in case na mawala sa paningin nila or hindi nila mabantayang mabuti yung mga bata, kapag dinala natin sa mga welfare station natin or sa police station natin, they can communicate doon sa mga magulang ng mga bata or yung guardian ng mga bata na kasama kapag ganitong mga panahon. Kasi ako napapanood ko lang ito sa television. Ako mismo ay hindi sumasama. Unang-una, sa edad, hindi na pwede yung maglalakad ka ng ganun kalayo, no? Pero naniniwala ko na yung paghahanda ay dahil sa karanasan ng Red Cross, alam na yung mga dapat gawin. Pero masasabi ko, hindi mo rin ma-anticipate kung ano yung magiging, I don't want to say disaster, pero magkakaroon ng problema at ano yung ine-expect ninyo. Kasi katulad mo, training unit head ka ng safety service. Hindi ba dapat alam na ng safety service kung ano yung kanilang preparasyon para dito? Kasi gusto nating malaman ano yung mga kadalasang mga nagiging emergency sa translasyon. Alam ko yung nakakagulo, no? O kaya nakakasakitan sa parang anong tawag dito, yung parang tulakan. Banggaan, tulakan Nakikita kasi ko yun dikit-dikit sa sila. television. Ano ba ang kaugnayan ninyo din sa kapulisan? Example, sa Maynila, andyan ang ating Manila chapter. Ano yung ginawa ninyong paghanda tungkol dito para magkaroon talaga ng kaugnayan at may katulong ang Philippine Red Cross para sa maayos na pagdiriwang ng kapistahan ng Nazareno? Yes po, Gov Cora. Actually, hindi lang for the translasyon hindi lang para sa translasyon yung ginagawa nating paghahanda. Actually, alam mo naman yan, Gov Cora, kung gaano ka-eager si Chairman pagdating sa preparation natin, no? So, nagkakaroon tayo mga series of training. Kasama na dito yung mass casualty incident in case na merong na may mangyaring ganon. And also na may coordination na among the local government and the Philippine National Police. Actually nag-set na sila ng different evacuation area in case na may mangyari. Sa question mo, Gov Cora, I appreciate kung ano ba yung mga kumbaga lesson learned natin from the previous translasyon. Actually, ang isa sa mga na-encounter natin naman lagi di yung huli, nagkaroon ng stampede ba? Yung nagkatulakan nga tulad ng ninyo. So, yan po yung mga pinaghandaan. Actually, nagkaroon na ng training o seminar ang mga mag-a-attend na first na mag-attend o mag-serve as first aider or responders natin sa Philippine Red Cross. Nagkaroon silang seminar through Maganday Vida Dom, sponsor nila kung ano mga dapat gawin during in case of bombing, in case of stampede. Yan po lahat po nagawa na natin yan noong last week pa po in preparation for the translasyon.
Oo. Meron bang hotline na binibigay kayo para kung in case of emergency, ano yung pwedeng tawagan or meron na kayong mga stasyon, di ba? Meron na kayong mga ambulansya na dinideploy at pupunta na lang sila doon para sabihin kung ano yung problemang hinaharap nila. Sa anong preparation nyo para dito? Kasi sa aking palagay dapat marinig ng mga nanonood, nakikinig sa atin, ano talaga yung paghahanda na ginawa ng Philippine Red Cross so that yung experience nila in the past will not be repeated. Yes, Gov Cora. Of course, yung ating hotline naman po, 143 still available at yung mga ano natin sa Red Cross, yung mga hot numbers natin sa Red Cross. Yun nga lang, during translasyon, Gov Cora, walang signal. Yes. Kaya syempre, since walang signal, minabuti ng Red Cross na maglagay ng mga palatandaan kung saan maaaring puntahan ang Philippine Red Cross First Aid Station. Yung mga yan, basta po may makita kayong logo ng Philippine Red Cross na naandoon po, pwede niyo po silang lapitan to give them the assistance po. Oo. Kasi kailangan maipapayo nyo din mga safety tips sa mga debotong nais pumunta sa kapistahan ng Nazareno. Remember, Enero 9 ito. At talagang in the past, talagang dinudumo. Sabi mo nga, estimated mga 12 million ang sumasali dyan. Pero meron tayong ang kaibahan, meron tayong paghahanda sa Philippine Red Cross na sa aking palagay ay hindi na magiging mahirap o hindi na yung mga palagi ang insidente ay mabibigyan niya na talagang atensyon, both medical, sa mga pumupuntang deboto. May ugnayan na ba rin kayo sa mga ospital na pagdadalhan kung sakalit may mga hindi ka nais-nais na pangyayari? Yes po, Gov Cora. Nagkaroon na ng coordination through to the Department of Health ang organizer ng event na to. And the Department of Health already give the instruction to the different nearest hospital dito sa event na to na kung meron man dalhin na related to translasyon ay kailangan i-cater nila or magpagserban nila. Ayan, nakalagay ang retrato ng safety tips for the feast, Baka Yes, pwede mong i-relay kung ano-ano yung nakasulat dyan. So pag medyo di ko siya makita. Safety tips for the Feast of the Black Castle. Yes, for the safety tips po, syempre, number 1 natin, you have to make sure that you are physically and mentally fit. Pag-attend po tayo sa translasyon, of course, kasama din po dito, syempre kung iwanan natin yung ating mga tahanan, syempre we have to make sure na safe din naman po siya, doon sa hangga't maaari magkaroon tayo ng kung may cellphone kahit hindi available ang signal that time, Yes. magdala pa din tayo kasi in case naman may certain perimeters lang naman na walang signal po, pwede tayo makapunta doon. Syempre yung mga kasama natin, i-advise natin kung saan tayo pwedeng magkita-kita in case na magkawalaan. Ano pa ba ito nakalagay dito? Hindi ko Pero sa Red Cross, syempre lahat naka-uniforme para Opo. madaling ma-identify na taga Red Cross, di ba? Yes. Yes po, part po yun na kailangan po naka-uniform ang ating mga personnel na nakasamahan natin sa Red Cross para po for proper identification po nila, at sa mabilis na communication din po natin. Tsaka Gob. Ayan, may larawan ng ng pinapakita kapag merong mga ngailangan ng tulong. Gob. Pero Edison, alas 12 na, kalahating oras na tayo. Opo. Tayo ba ay merong break? Opo, meron lang akong sasabihin, Gob. Yung isa Sige, go ahead. sa mga safety tips natin. Yung mga pupunta po sana mga deboto, iwasan sana natin magdala o magsuot nung naka-kwintas, may magandang relos kasi pag siksikan po tayo, maaaring mahablot yan o matumama sa kasama natin, mawala po. Hangga't maaari, wag tayong magdala po niyan pag pupunta po tayo kasi is either na mawala yan, makasugat din po kayo ng mga
ibang tao na darating po sa ano Rosario lang dapat dali. ayan, oo. Okay. Meron akong isang katanungan sa inyo ha. Mamaya pagbalik natin, ibaaring yung i-explain yung 'di ba sinasabi nyo na meron tayong emergency field hospital. Anong pinagkaiba ba nito do sa first aid station na natin? Sa pagbalik natin yan ha. At tayo ay magbabalik lang sa makalipas na limang paalala. Mag-rejoin lang po kayo sa mga Zoom link nyo. Okay, thank you. Another year ends. A new chapter awaits. Unti-unti, nakabawi na tayo mula sa dagok ng pandemya. Though nandyan pa rin ang mga pagsubok, tuloy lang ang buhay. Yan ang attitude na ating dalhin sa bagong taong paparating. Yung fighting spirit, huwag susuko at magtiwala lang. Yung positive outlook, sa bawat kabiguan may nag-aabang na mas magandang pagkakataon. At tiwala sa sarili, lahat ay posible. Maniwala lang sa inyong kakayahan. Ngayong New Year, dapat matibay pa rin tayo. Gawin nating inspirasyon ang ating pamilya para magpatuloy. At sa patnubay ng Panginoon, tayo nawa ay magabayan sa tamang direksyon patungo sa pagtupad ng ating mga pangarap. Salubungin natin ang 2024 ng may bagong pag-asa, busilak na kalooban, pagmamahal sa puso at syempre, mataas na energy level. Happy New Year! Welcome 2024! Pagbati mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas at tayo po ay nasa ikalawang bahagi ng ating programa. Meron po akong hanging question, Governor Cora. Go ahead. Apo, si Sir Bart, para sa inyo yan, Sir Bart, Sir Jello. Ano, may tanong o ano? Hindi, yung pong ano po yung pinagkaiba nung sinasabi nilang emergency field hospital na itatayo kasi ano to, kasi di ba may first aid station po tayo, ma'am. Iba ano po daw pinagkaiba nito? Yeah, yan din ang tanong ko eh. Ilang first aid station ang ilalagay at saan-saan ito matatagpuan? Kasi dapat alam ng mga tao where to go. Ngayon yung field hospital, yun yung in case of emergency at hindi madala sa ospital, meron tayong facility. Now again, that field hospital saan ilalagay?
baka masasagot ito ni Bart or ng ating Ah. Manila chapter. Sige, Yes po. go ahead. Bale, ang kasunduan po natin dito sa Quiapo po, no, doon sa simbahan, kaya po tayo naglagay ng field hospital po para yung mga sa mga first aid station po natin na hindi na po kaya or mas lalong lumala po yung condition po nila ay dadalhin po muna dito sa mga emergency field hospital po natin. So, ito pong emergency field hospital po natin, yung EFH na tinatawag natin, ay yellow at red tag po ang kayang i-cater po nito. At pagka hindi na po talaga kaya dito sa emergency field hospital natin, ay that's the time po na dadalhin na po siya sa mga hospital Regular. po natin. So may Opo. doktor Dahil dito. po, Malapit. yes po, dahil sa koordinasyon po natin sa mga ospital po, Mm-mm. ayaw po kasi nilang magkaroon ng komosyon or magdala ng mga pasyente po na galing dito sa ating operasyon po doon sa mga hospital po. Kaya po may mga emergency field hospital po natin na may mga doctor and nurses po tayo dyan na tutugon po doon sa pangangailangan po ng mga Ayun, pasyente po volunteer natin. yan. Oo, kasi ang feeling ko parang pangunahin pangangailangan, kumbaga nahilo, hindi makahinga, yung hindi naman napakalalim na emergency or hindi naman napakagrabe. Yes Kaya po. mahalaga din na merong mga, sabi nyo nga, may safety tips na inaanunsyo para yung makarating at saan-saan kailangan nilang malaman ang first aid station dahil para alam nila kung saan pupunta. Can you identify already at this time, Angelo, Sige po, kung saan? Bart? Sige po, isa-isahin po natin. Ayan No? yung mapa. Magsimula po tayo dito sa may grandstand po. Mm-mm. Sa may grandstand Okay. po tayo, meron po tayo dito sa harapan po ng Manila Hotel po. Meron po dyan ang Yes. naka-head po natin dyan ang NHQ Port area po. At meron naman po tayo doon sa kabila po, sa may Rojas Boulevard po, yung southbound. Mhm. Ang may head naman po dyan ay ang Pasay po. Mhm. So, Yes. paglagpas naman po dyan, dito po sa may round table po natin, papuntang Intramuros, nandyan po ang Marikina chapter po. Okay. Ang Manila Ah. chapter po. Yes po. Oo. Augmentation din po yan. And doon po, kung mapapansin nyo po, doon sa may harapan po ng National Museum, ay doon po sa likod ng National Museum, meron din po tayong first aid station po dyan. Ang nakaman naman po dyan ang Rizal Province natin at ang Muntinlupa po. Yan. Okay. Identified na sila, bale, no? Yes po, Magandang- lahat po ito identified na po lahat. Hanggang po pag pamagta po doon sa Ayala Bridge, pag-akyat, malapit po sa SM Manila po, andyan din po nakaman ang Quezon City chapter po natin. Mhm. At hanggang sa katubigan po natin, sa Pasig River po natin, magde-deploy din po tayo ng 2 plastic boat po dyan at isang amphibian po. Barko. Oo. Yes po. So, bali Martes ito, no? Martes. Itong, Yes po. Oo. Kaya ako naman sinasabi, kasi ako ay merong radio program ng 12 to 1 na pwede ding magamit na gamitin pagkakataon para ibalita kung anong mga pangyayari na maaaring kailangan bigyan ng aksyon. At the same time, in the afternoon, meron akong 5 o'clock para naman for mental health. So siguro makatutulong na makipag-ugnayan din ako sa inyo sa mga chapter service representative katulad ni Angelo Okay. at saka ni Bart and Zero kung saan pwedeng kumontak yung mga taong nais na may mga tanong kasi hindi naman na-expect natin na memorize nila ang mga numero pero siguro pwedeng i-anunsyo yan sa magitan ng radyo. Siguro ang unang tanong ko personal, ano? Matagal na ba kayong nade-deploy sa translasyon? Kasi remember, from 2019, I think, wala na tayo up to 2023. Parang 3 years na wala, no? Di ba? Tama ba ako? When was the last one? I think 2020 po yung huli nating translasyon na nilabas yung So wala lang tayo 21 to 23. Parang Opo. gano'n. Opo. Oo. So, Meron naman po tayong naging operation po noong mga panahon na yon na pero ilan lang, small lang. yes Maliit po, lamang. maliit lang po. Oo.
Pero kayo, siguro ang tanong ko sa inyo, yung sa karanasan nyo, ay ano yung lessons learned? Kasi sa akin, napakalaga yung natutunan based on the past experience which you will apply, now you will apply in the next experience. Simulan natin sa'yo, Bart, and then kay Angelo. Go ahead, Bart. Ako po, Gob Cora, sa question mo, actually, I'm serving since I was a volunteer. That was 2013. So, magte-10 years na ngayon. Halos na nagsiserve ako pag So, eksperto ka na. Sana. Pero hindi din natin alam, Gob, kapag naandun ako ano yung mga event na Yes. nangyayari. So, kinakailangan talagang makapaghanda. Ako Correct. personally, kung meron ng paghahanda o preparation na ginagawa, matulog. Kasi kapag nandun ka na, Yes. hindi naman sa pag nandun ka na, means ang operation nag-start, actually meron na yata mag-start ngayon, Sir Jello, kung di ako nagkakamali, no? Ngayon, tapos hanggang ano na yan, hanggang 10 ng madaling araw, ang tapos na yan. So, better na mag-start ka na mag-prepare na pwedeng makapag-imba ka na ng tulog na sa ngayon, makakatulog ka na para pagdating mo ng operation, kahit pa sabihin natin ilang araw abutin, kayang-kaya natin ng operations. Ano po. And then of course, physically and mentally prepared ka dapat pagdating sa operation kasi nga hindi naman natin alam talaga kung ano yung pwedeng mangyari. Though, meron tayong mga paghahandang ginagawa since nung last year pa, pero syempre importante pa rin na tayo mentally is prepared, no, para hindi tayo medyo nagkakaroon ng mental nagkakaroon tayo mentally na-challenge mentally kapag nandoon na sa operation. And after actually to be in fairness naman sa Red Cross, Gob Cora, alam mo yan, kapag tapos ng operation, welfare din ng mga first aider ng mga na-deploy ang iniisip ng ating ng ating management kasi nagpapakonduct sila ng debriefing, which is nakakatulong talaga kapag ganitong mga nagkakaroon ng malaking event. Si Angelo, pangalan mo pa lang, angel ka na. You will have to be angel to people who will suffer during the translation. Kaya naniniwala ako. Yes po, Gob Cora. Since 2008 pa po tayo nagsaserve dito, nung simula pa lang nung volunteer tayo up to now. So, yun lang po. Katulad din yung sinabi ni Sir Bart, talagang kailangan po talaga natin na mag-focus po dito. No? Dahil marami po tayong ililid na mga volunteers po dito, kailangan makita po nila sa atin yung hindi tayo mapanghinaan ng loob at i-guide natin sila ng mas maayos para kahit papaano ay tuloy-tuloy yung pagsaserve nila. At syempre, payo rin natin dun sa mga volunteers natin dito is kailangan makondisyon din po natin sila, lalong-lalo na po sa lahat ng mga volunteers na mag-augment po, lalong-lalo na po sa Red Cross po. Gob Cora. Yes. Opo, alam nyo, pwede natin silang tanungin dahil alam nyo, meron na tayong operation ngayon dahil may pahalik na sinasagawa dyan sa Kirini Grandstand. Mahaba na ang pila. I think masasagot yan ni Sir Jello kung ano na update nung nangyayari ngayon dyang pahalik sa may Kirini Grandstand. Nakakakuha ka ng report galing sa radyo dun sa mga nakadeploy sa baba. Opo, ngayon po tuloy-tuloy po ang pahalik natin dyan at sa katunayan po naka-standby po tayo ngayon dito sa chapter. In coordination po doon sa head po ng grandstand po natin, nakikipag-ugnayan po tayo dyan just in case na may mangyari po ay pwede po tayo mag-responde po kaagad. So hanggang alas 6 po ang alam po natin na pahalik po dyan at marami na po yung volume ng tao po doon. At ganun din po sa Quiapo Church po natin dahil tuloy-tuloy po yung misa na ginagawa dyan ay mahaba rin po ang mga pila na. At saka sa ngayon po. Siguro makatutulong na sa programa ko ng alas 12 hanggang 1 kung anong update, ma-interview kayo sa ating kalinga mula sa OFW kasi baka may mga OFW nakasali dyan. And then sa afternoon, yung 5 o'clock to 6 o'clock, meron akong bago lahat mamamayan muna. Kung meron kayong gustong iulat, magagamit natin ang programa
na sa pagitan ng broad streamcast communicators, makatutulong akong tumanggap ng mga balita sa inyong naging karanasan at that particular time. Kasi obviously, hindi pa tapos by 5 o'clock to 6 o'clock dahil ang mga tao bumibiyahe pa. Short, by the time makarating, alam ko sa Quiapo, yung iba, mga gabi na eh. Gabi na po. Bago makarating. At lalo pag natapos, ay inaabot pa ng Madaling araw. ng midnight. Nung in the past, of course, we don't know kung ano mangyayari. But ang mahalaga, kung ano yung mga events, kung ano yung mga sakuna na nangyari, may monitor natin kasi dito naman mahalaga ang papel ng Red Cross kasi katulad na ikaw, disaster management services, Angelo, babalita mo baka anong bang disaster ang nangyari, baka nakabungguan, baka nagkaroon ng aksidente, makatutulong na mag-report kayo. Katulad ni Bart na training unit siya ng safety services, makatutulong kung ano yung mga pangyayaring dahil may uulat. Kasi of course may radyo na tayo, yung mga radyo talaga na regular, pero bukod dito makakatulong ang Red Cross. So Edison, meron bang mga tumatawag? Meron bang mga katanungan na pwedeng sagutin para nasabi na natin ang ruta ng posisyon, na sinabi ng oras na sisimulan, at ang mga bawal yung may dalang bata. Opo. Pag may dala siguro wag na nilang isama. At saka wag gawin nakainom. Umihi na lang sila. Tsaka diba? wag tayo sasama sa prosesyon o sa traslasyon na nakainom. Yan po ang bilin po ng ating kapulisan para maiwasan po natin yan. Kasi minsan may sumasama dyan, Gob, na nakainom daw eh. Kaya pag nakainom ka talagang mababangga ka dyan o madadaganan ka dahil syempre wala ka na sa katinuan dahil nalasing ka na eh. Well, nangyayari yan. Kaya dapat talaga aware ang mga staff, ang mga volunteers, what to watch out for. Siguro dapat iulat yan. Sabihin sa kapulisan na meron kayong nakitang mga nagiinom. Kasi miski naman sa November 1, bawal na bawal yung inuman sa mga sementeryo. Lalo na tayo, kung transaksyon, isang simbahan lang ang pinag-uusapan natin. Tama po. Pero milyong people, milyong tao ang nagpupunta doon. Opo. Tsaka, Gob, ang ano po dito, gaya na nasabi ni Sir Bart kanina na talagang after 3 years ay baka masabik ang tao, talagang maraming magpuntahan sa expected po nila diyan siguro mga 1 million o 2 million na tao siguro. Tingnan natin sa Martes, Gob Cora. At opo. At syempre, pwede natin din po silang tanungin kung bigyan natin sila, Gob, ng na sila mag-uulat sa programa nyo. Kayong dalawa, Sir Bart, Sir Jello, 12 to 1, tsaka 5 to 6, kayo na daw yung kukontakin ni Ma'am. Pag kaya po mag-report, Gob, kasi nasa field, walang signal. Hindi. Kung kakayanin po kasi may mga bali-balita po na magpapatay po sila ng signal po. Yes. Oo. Kasi pinapatay nila yung sa cellphone. Yes, Opo, para signal huwag jamming. magkaroon ng problema. But anyway, ibabalita, we can naman interview you. Balitaan nyo na lang ako kung ano yung yes, Gob. naging karanasan ninyo. Ang naman We natin, can help. Gob. We can help cover that kasi baka may mga OFW na nagpa-participate dyan na we don't know. We will see. Yes, But at any rate, meron ka pa bang report, Edison? Ay, wala na po, Gob. At talagang hihinga na natin sila ng mga last message nila para... Final words, Opo. yes. Yes po. Go ahead. Umpisa natin si Sir Bart. Si Sir Bart, Beliardo Anciro. Yes po. Yun po. Once again, magre-resume na po ang translation natin. So, panawagan po namin sa mga magpa-participate. Of course, makipag-cooperate po sa mga authority. And of course, be physically and mentally prepared pagpunta po natin doon sa event. And isang paalala pa rin po, huwag natin kalilimutan na ang COVID po ay naandyan pa rin po. Although we
nagbaba po tayo ng mga protocols pagdating po sa COVID, but still ang COVID po ay nandiyan pa rin po, kaya doble pag-iingat pa rin po ang ina-advise po namin on the part of the Philippine Red Cross, especially safety services po. Okay, sa ngalan Okay, po yan. Angelo? Oo, si Sir Jello naman. Ayun po, sa lahat po ng ating mga deboto na magpa-participate po dito sa ating Nazareno, panalitiin sana natin na maging banal, maging maayos at maging ligtas ang Nazarene 2024 po natin. So, gusto ko rin sanang pasalamatan na rin po lahat ng mga volunteers na mag-augment po dito, lalong-lalo na po yung mga volunteers po natin sa Red Cross. Maraming salamat sa panahon na igugugol nyo po sa ating operasyon. Okay. At yan, Ako naman, ang nais kong basahin ay yung prayer for the nation na para sa aking palagay ay makatutulong, no? At of course, yung merong greetings si Chairman Gordon na sabi niya, Merry Christmas, Happy New Year. Kate and I wish you and your families maligayang Pasko at maligong bagong taon. Each and every one of you are defined by your dedication to better serve the people with utmost integrity, intelligence, and drive. Your untiring, selfless service and compassion make all of us and our families proud of what we all do for the vulnerable. May God continue to grant you His best blessings of good health, peace, happiness, and contentment. Once again, Merry Christmas and Happy New Year to all from Chairman Gordon and his wife, Kate Gordon. And finally, in prayer, meron pa, prayer for the nation. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done, and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. Maraming salamat sa ating naging panauhin, si Bert Ancino, si Angelo M. Tan, and of course, kay Edison Enriquez for minding the store yung ating program. Maraming salamat. Okay po. Salamat din po, Gob. Okay. At syempre pasalamatan din natin ang head po ng ating safety services sa National Headquarters. Syempre ang nagpadala kay Sir J-Lord kay Sir Bart na si Sir J-Lord Abrigado, at syempre kay Sir Jello ang kanyang head, ang kanyang chapter administrator sa Manila chapter, si Ma'am Crisanta Baby Cayetano. Happy New Year po sa inyo, at yan na po ang ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas ngayong unang linggo ng taong 2024 at unang linggo ng buwan ng Enero. At susunod na po ang pagbabalita hatid po sa inyo ni Sir Albert Sebastian, at kasunod po yan ng programa ni Vance Fernandez, Pulso ng Pilipino. Ito po si Edison Enriquez. 6 na minuto bago mag alas 4 po ng hapon.